bungad nito. Naglakad to papalapit sa kanya at saka ito naupo sa silya sa harapan ng mesa niya. Tumigil sa ginagawa si Clyde. Hinilang drawer at saka nito nilabas ang isang brown envelope na naglalaman ng resume ni Rika at ng larawan nito. Gusto kong i-background check mong babaeng to. Ani niya nang ilapag ng envelope sa harapan ni Luis. Inabot ni Luis ang envelope at sa kanya sinilip ang laman. Pagkatapos sumulap siya kay Clyde. Sino naman ang babaeng to? Chicks mo? Nakangiting sabi nito. Napangiti si Clyde. Sira, anong chicks? Bagong yaya ni Miguel. Napakunot ang noo ni Luis. Halatang dito makapaniwala sa sinabi ni Clyde. Yaya? Sigurado ka? Anito na nooy napasilip sa picture sa loob ng envelope. Mukhang anak mayaman na isang to ah. Sang agency mo ba nakuha to? Direct hire ko yan. Alam ko namang sirang-sira na sa akin ng mga agency na yan eh. Ilang yaya nang pinadala nila sa akin na nahuli kong sinasaktan ng bata, kaya hindi na ako duman sa kanila this time. Hindi ka lang talaga nakakatapat. Meron din namang agency na okay. Siguro nga, pero ayoko nang sumagal sa kanila. Napangiti si Luis. Ano namang criteria ang ginamit mo? Mukha namang jojowain mo tong kinuha mo eh. Naniniwala ka bang may alam sa batang isang to? Ani Luis habang tinititigan ng larawan. I don't know. Basta gusto ko siya. Aniya. Bahagyang natawa si Luis. Baka gusto mo maging girlfriend? Natawa si Clyde. Sira, Pards. Mukhang di naman anak mahirap ang isang to eh. Ani Luis nang ibaba ang envelope. Mukha naman siyang mabait. Kaso lang napansin ko rin di pang karaniwan yung kutis niya. Makinis ang balat na parang di naaarawan. Kaya nga gusto kong i-background check mo siya eh. Alamin mo kung totoo mga nakalagay sa resume niya. Baka kasi mamaya niyan, membro siya ng isang sindikato na kunwari, mag-a-apply ng kasambahay tapos lolooban ng bahay. Napatango-tango si Luis. Sige, tatawagan kita pag may result na. Di na ako magtatagal at may ka-meeting din ako ngayon eh. Ani Luis na nooy inabot ang envelope sabay tayo. Tumayo na rin si Clyde. Hinatid niya hanggang bungad ng pintuan si Luis. Sige Pards, balitaan mo na lang ako ah. Maagang umuwi ng bahay si Clyde ng araw na yon at gaya na nakagawian niya, dumiretso muna siya sa kwarto ni Miguel para silipin ito. Minsan niya na kasing nahuli na sinasaktan ito ng dating yaya nito. Kaya todo ang bantay niya ngayon kay Rika. Biglang natigilan si Clyde ang buksan niya ang pinto. Tumambad sa kanyang halos subad ng katawan ni Rika na nooy kasalakoy nagbibihis. Bastos! Sabay hablot ni Rika ng kumot na binalot sa halos subad niya ng katawan. Napakunot ang noo ni Clyde. Anong bastos? Alam ko ba nagbibihis ka? Di ba't sinabihan na kita na huwag kang maglalak dahil anytime sumisilip ako sa bata? Di ba manino sign na yun na hindi ka dapat basta naghuhubad sa loob ng kwarto? Sana po kasi sir, kumatok po muna kayo. Katwiran ni Rika. Para ano? Para hindi ko maaktuhan kung may ginagawa kang di maganda sa bata? Hindi naman po ako ganun sir. Naniningkit ang mga matang lumapit si Clyde. Then what are you trying to do? Seduce me? Nanlaki ang mga mata ni Rika. Naku, hindi po sir, bakit ko naman po gagawin yun? Muling humakbang papalapit sa kanya ang binata. Malay ko ba kung may binabala kang di maganda sa pamilya ko? Napalunok si Rika na mapasandal siya sa dingding habang umuurong. Hindi po ako ganun sir. Trabaho ko lang po ang pinunta ko rito. Taas noong sabi niya. Siguraduhin mo lang na wala kang tinatago sa akin. Dahil kahit anong galing mo magtago, malalaman at malalaman ko pa rin yan. Sige na. Magdamit ka na doon sa banyo. Ani Clyde at saka siya tinalikuran. Agad hinablot niya ang mga damit sa kama. Saka siya patakbong pumasok ng banyo. Habang ang hininga niya habang nakasandal sa likuran ng pinto. Yun ang unang beses na may lalaki nakakita ng halos hubad niya ng katawan. Grabe nakakahiya. Mangiyak-ngiyak na sabi niya. Pulang-pula ang pisngi ni noon sa sobrang kahihiyang inabot niya. Di naman niya kasi sukat akalain na darating si Clyde nang ganun kaaga. Tapos na siyang magbihis pero nagdadalawang isip pa siyang lumabas. Nakailang beses niya nang tinangkang pihitin ng doorknob pero agad niya rin yung binibitawan. Di niya kasi alam paano niya haharapin ang amo nung parang walang nangyari. Dinikit niya ang tenga sa likuran ng pinto at saka siya nakinig sa labas. Pero walang kahit anong tunog siyang naririnig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan saka siya bahagyang sumilip sa labas pero wala nang tao roon. Napahawak sa dibdib si Rika sabay buga ng hangin. Muling sinipat ang sarili sa salamin. Kaya mo yan, Rika? Bulong niya bago lumabas ng banyo. Bumaba siya ng sala para kunin si Miguel pero wala doon ang dalawa. Sumilip siya sa gawing kusina, maging sa may garden, pero wala pa rin doon ang dalawa kaya't muli siyang umakyat at dumiretso ng kwarto ni Clyde.
Nakabukas ang pinto kaya agad niyang natanaw ang mga ito. Humahagalpak pa sa tawang bata habang hinahalik-halikan sa leeg ni Clyde. Bahagyang napangiti si Rika. Ang sarap kasing pagmasdan ng ama habang nagkukulitan. Di niya maiwasang mapahanga kay Clyde sa pagiging mabuting ama nito kay Miguel. Kahit papagod to sa maghapong pagtatrabaho, naglalaan pa rin to ng oras para makapag-bonding sa bata. Natigil sa ginagawa si Clyde. Lumingon sa kanya na mapansin siyang nakatayo sa labas ng pinto. "Get in," anito. Alanganing inihakbang ni Rika ang mga paa papasok. Tsaka siya tumayo malapit sa kama kung saan nagkukulitan na mag-ama. "Sorry sa nangyari kanina," ani Clyde nang bumaba sa kama. "Sorry din po kung nasabihan ko kayong bastos," na kayo kong sabi niya. "Maraming beses na kasing nangyaring nahuli kong yaya ni Miguel na minamaltrato ang bata, kaya hindi kita inaalaw na mag-lock kayo sa loob." "Okay lang po sir, naiintindihan ko po." Nang ipapasa ni Clyde ang bata, aksidente nitong nasagi ang dibdib ni Rika. Napaawang ang labi ng dalaga na nooy agad na napatingin sa binata. "Sorry," sambit nito. Nawala ang pisngi ng dalaga, gayon din si Clyde. "Sige po sir, babalik na po kami sa kwarto ni Miguel," natatarantang sabi niya. Di niya na inintay ang sagot ni Clyde at agad na siyang tumalilis palabas ng kwarto. Napabuga na lang ng hangin si Clyde nang sumara ang pinto. Kasalukuyang hinuhubad ni Clyde ang suot niyang long sleeve nang mapansin niya ang maliit na kahong nakapatong sa tukador. Napatigil siya sa ginagawa. Naglakad siya papalapit sa harapan ng salamin sa kanya iniabot ang maliit na box. Binuksan niya iyon at muli niyang sinipat sa pangalawang pagkakataon. Iyon sanang singsing na ibibigay niya kay Grace nung araw na itinakda ang pamamanhikan nila. Muling bumalik sa alaalang araw na yon, kung saan siya excited na naghanda para sa muli nilang pagkikita ni Grace. Pinauwi pa niya pa noon mula sa States ang mama niya para formal nilang hingin ang kamay ni Grace sa mga magulang nito. "Ma, ayos na ba tong suot ko?" tanong niya sa inang nooy kanina pa siya pinagmamasdan. Di kasi niya magawang mag-decide kung anong isusuot niyang damit. "Anak, kahit ano naman ang suotin mo babagay sa'yo eh. Ang gwapo-gwapo mo kaya," alang mama niya habang inaayos ang collar na ginamit niya. "Sa tingin mo ba ma, natatandaan pa ako ni Grace?" tanong niya habang sinisipat ang sarili sa salamin. Bahagyang ngumiti ang mama niya. "Yun ang hindi ko masasagot anak. Ang liliit niyo pa kasi noong huli tayo nakita eh." Biglang napatingin si Clyde sa ina. Paano nga kaya kung hindi na siya natatandaan ni Grace? At paano kung tumanggi tong ipakasal sa kanya? Sikretong kasunduan yon sa pagitan ng pamilya nila. Wala pa ni isa sa kamag-anak ng dalawang partidong nakakaalam noon. Kaya hindi rin maiwasang kabahan ni Clyde lalo't ang mga lolo lang nila ang nagkasundo. Matagal niya nang gusto si Grace kahit di siya tumanggi nung sabing ipapakasal sila. Matalik na kaibigan ng mga lolo nila, na kapwa retired military officer. Tuwing magfi-fishing ang dalawang matanda para silang kasamang dalawa. 7 taon pa lang siya noon at 5 taon si Nikki. Masaya naging childhood memories ng dalawa. Maging school hindi sila mapaghiwalay. Parating nakabuntot si Clyde kay Grace san man to pumunta. At sa murang edad, pinangako nito sa sariling balang araw, papakasalan niya si Grace. Nadestino sa tawi-tawi ang ama nila na kapwa sundalo rin. At sa kasamaang palad, nasawi sa isang engkwentro ang ama ni Grace. Matapos malibing ang ama ng dalaga, nagpa siya ang mama nitong lumuwas ng Maynila at doon na sila nanirahan. Naiwan sa Bataan si Clyde sa poder ng lolo niya kaya hindi na sila muling nagkita pa. 21 years old siya nang mamatay sa engkwentro ang papa niya kaya't nanirahan din sila sa Manila. Sinubukan niyang hanapin si Grace noon pero maging sa social media, hindi niya ito makita. Masyado kasing pribado parehas na pamilya nila kaya hindi sila exposed sa ganoong mundo. Matapos ang 20 taon, wala nang ideya si Clyde sa kung anong itsura ng dalaga. Napawi ang kanilang excitement sa mukha niya na makatanggap ng tawag mula sa lolo ni Grace. Kinakancel na nito ang dapat sanang pamamanhikan nila dahil lang ilang araw nang nawawala ang dalaga. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa noon si Clyde nang ibaba niya ang phone. "What's wrong?" tanong ng mama niya nang ibaba niya. Halata sa mukha niyang pagkadismaya. Malungkot na kinalas niyang suot na necktie saka siya sumagot. "Hindi daw po tayo tuloy ma. Naglayas daw po si Grace," aniya. Lumapit ang mama niya at saka siya niyakap. "It's okay anak, baka nabigla lang yun. Babalik din yun kapag nakapag-isip-isip." Anito habang marahang tinatapik ang likod niya. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa mukha ni Clyde nang bumalik siya sa kasalukuyan. "Ang daya mo Grace. Di mo man lang ako binigyan ng chance makita ka," aniya habang tinitingnan ng singsing. Tiniyo niyang nangilid na luha sa mga mata at sa kanya hinila ang drawer.
Bumuga pa siya ng hangin bago niya tuloy ang tinago sa drawer ang singsing, tanda ng pagsuko niya. Gabi nang bumaba si Clyde at kumuha na ilang lata ng beer sa ref. Yun na nakagawian niyang pampatulog tuwing naalala niya si Grace. Mahigit isang buwan na nakalilipas mula nang maudlot ang dapat sanang pamamanhikan nila pero hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang dalaga. Gusto niyang makita at marinig ang paliwanag nito kung bakit ito basta na lang tumakbo nang hindi mo lang nakipag-usap sa kanya. Naalala mo na naman siya, no? Halos mapaigtad si Clyde nang bigla magsalita si Manang Beth. Kanina pa pala ito nakatayo sa gilid ng ref. Sa tagal nila magkasama, pamilyar na sa mga kilos niyang matanda. Manang naman, bigla-bigla ka namang sumusulpot dyan. Aniya habang isinasara ang ref. Natawa ang matanda. Anong bigla-bigla? Kanina pa ako dito nakatayo, hindi mo man lang ako nakita. Ano na naman ba yung iniisip mo? Tutang ka na naman. Ani Manang. Napangiti si Clyde. Gabi na ho bakit di pa ho kayo natutulog? Sasadyain talaga sana kita sa kwarto mo. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Ano po ba yun? Ani Clyde na ay naglakad palabas ng garden. Tungkol sa bago nating yaya. Anang matanda. Napalingon si Clyde. Ano pong tungkol sa kanya? Nilapag ni Clyde ang 4 na lata ng beer sa mesa. Hinila ang sila para kay Manang. Pagkatapos naupo na rin siya sa katapat nito. Ano pong tungkol sa kanya? Tanong niya habang nagbubukas ng beer. Napabuga ng hangin si Manang Beth bago nagsalita. Nag-uusisa kasi siya tungkol sa mama ni Miguel. Lumagok ng alak si Clyde saka tumingin sa matanda. Ano ho bang tingin niyo kay Rica, Manang? Sa tingin niyo ho ba may pagkakatiwalaan siya? Mukha namang mabait ang isang yon. Pinapanood ko sila sa monitoring mo. Wala ako nakikitang ginagawang masama sa bata. Parang ang anak kong tratuhin niya si Miguel. Wala ho ba kayong napapansing kakaiba sa kanya? Napakunot ang noo ng matanda. Maliban sa maganda niyang kutis at mukhang mamahaling damit, wala naman ako ibang napapansin sa kanya. Tumangutang lang si Clyde. Yun din kasi agad ang napansin niya kay Rica. Iniisip niya na anak mo si Miguel. Dugtong ni Manang. Hayaan niyo lang po siyang isipin kung anong gusto niya. Pero-imbestigahan ko na po siya kay Luis. Pero habang wala pa pong resulta, medyo bantayan-bantayan niyo muna siya, ha? Napansin ko nga pala na walang ibang dalang damit ang isang yon. Pinahiram lang siya ni Mary ng pamalit. Hindi ba para nakapagtataka na wala man lang siyang dalang gamit? Ani Manang. Biglang natigil sa paglagok ng alak si Clyde at napatingin sa matanda. Di niya kasi napansin yun eh. Kung totoo man yun, mukhang may dapat nga siyang alamin tungkol dito. Bakit umiinom ka na naman? Naalala mo na naman si Grace? Kabisado na kasi nito ang alaga. Medyo po, nakangiting sagot ni Clyde. Kalimutan mo na si Grace. Hindi na siya yung batang nakilala mo dati. Na hindi mo nga alam kung anong itsura niya ngayon eh. Kung talagang kayo ng katadhana, gagawa at gagawa ang pagkakataon para paglapatin kayo. Bakit di mo tanggapin na hindi kayo nakalaan sa isa't isa? Malay mo maiba palang nakalaan sa'yo. Ewan ko po, Manang, pero malakas talaga po ang tama ko kay Grace eh. Ibaling mo na lang sa iba yung pagmamahal mo. Si Rica, hindi mo ba gusto? Diretsahang tanong ng matanda. Natawa si Manang Beth nang biglang naibugan ni Clyde ang beer. Si Rica? Bakit naman po si Rica? Kunot ang noong tanong niya. Bakit hindi? Hindi ba'y nagagandahan ka sa kanya? Tanong nito. Di nakakibo si Clyde na nooy napatingin sa matanda. O ba't di ka na nakakibo dyan? Nakangiting tanong ni Manang. Maganda nga po siya pero sigurado naman po ako na mas maganda sa kanya si Grace ko. Ani Clyde. Napailing ang matanda. Mas maganda nga. Nasa na ba yung Grace mo na yan? Hindi ba nga tinakbuhan ka na? Biglang napalagok ng alak si Clyde. Sakit yun naman po magsalita, Manang. Kunway sabi niya. Talagang masakit kapag sinampal ka na ng katotohanan. Kaya kung ako sa'yo, ibaling mo na lang sa iba ang pagmamahal mo. Natatawang sabi ng matanda. Yung si Rica kahit mo sisang-isang yon mukhang mabait. Natawa si Clyde. Ano bang pinakain sa inyo ni Rica at nagustuhan niyo siya ng ganyan? Napangawi si Manang. Aminin mo man o hindi, may nagustuhan ka sa kanya, kaya siya ang pinili mo maging yaya ni Miguel. Nagustuhan ko po siya para kay Miguel, hindi po para sa sarili ko. Napangisi si Manang. Yun ba talaga ang dahilan? Hindi kaya nagandahan ka rin sa kanya kaya siya ang pinili mo? Napangiti si Clyde. Nailing na lumagok ng alak. O kita mo, napangiti ka? Maganda naman po talaga siya. Gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ni Manang. O di inamin mo na rin na may gusto ka sa kanya? Hirit pa ni Manang. Napangiti si Clyde sabay tungga ng beer.
Sa takbuhan ng pag-uusap nila, mukhang di naman magpapatalo si Manang. Malalim na ang gabi nang umakyat siya sa silid. Dumaan siya ng kwarto ni Miguel bago dumiretso sa kwarto niya. Inabutan niya magkayakap ang dalawa habang mahimbing na natutulog. Napahigilid sa gilid ng pinto si Clyde sabay napangiti. Sa sandaling panahon kasi nakuha agad ni Rika ang loob ng bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa kainayos ng pagkakakumot ng dalawa. Aktong hahalik siya sa pisngi ni Miguel nang biglang ilapit ni Rika ang mukha sa bata, kaya't ito ang bahagyang nahalikan niya sa labi. Namilog ang mga mata ni Clyde. Pansamantalang tumigil ang mundo habang nakatitig siya sa noy nakapikit na dalaga. Na makabawi agad nilayo niyang mukha sa dalaga. Napahawak pa sa kumakabog niyang dibdib habang nakatanaw dito. At bago pa magising si Rika, maingat siyang lumabas ng silid. Napabuga na lang siya ng hangin matapos niyang maisara ang pinto. Kulot ang noong dinaman niya ang dibdib na nooy bumilis ang tibok. Di niya alam kung ano nangyayari sa kanya pero pamilyar sa kanya ang pakiramdam na yon. Nararamdaman niya na yon noon. Kasalukuyan nagtutoothbrush si Clyde sa harapan ng malaking salamin sa banyo na muling mag-flashback sa isipan niyang eksena kung saan nahalikan niya sa labi si Rika. Biglang napatigil ang binata, umiling-iling at pilit na winabaksi sa isip. Dali-dali siyang nagmumug at lumabas ng banyo. Pababa na siya na mapadaan siya sa silid ng bata. Agad siyang napatakbo sa loob nang marinig niya ang pag-iyak ng bata. Naabutan niya ang bata nakatayo habang nakahawak sa gilid ng crib. Halos naghalo ng sipon at luha nito sa pisngi. Madilim ang mukhang kinuha niyang bata, saka hinanap si Rika sa ibaba. Rika, bakit iniwan mo mag-isa ang bata sa kwarto? Mataas ang boses na bungad ni Clyde nang sumulpot sa kusina. Minsan na kasing nahulog sa kama ang bata dahil sa kapabayaan ng yaya, kaya gano'n na lamang ang pag-aalala niya. Napalingon si Rika na nooy kasalukuyang nagtitimpla ng gatas ng bata. Sorry po sir, nagtitimpla lang po ako ng gatas. Sa sunod kung may gagawin ka, tawagin mo si Millie o kaya si Manang, pero wag na wag mong iiwan mag-isa ang bata. Okay po, mahinang sabi ng dalaga. Di na to nagtangkang mga tuwiran pa dahil aminado naman tong mali. Madilim ang mukha niya na ipasa niya kay Rika ang bata. Pagkatapos ay umalis na siya.